Pinagbigyan ng Sandigan Bayan 1st Division ang hiling ni Congresswoman Gloria Arroyo na mabisita ang puntod ng kanyang mga magulang sa Taguig sa November 1. Ito ay sa kondisyong magsusumite ang kampo ni Arroyo ng medical certificate na nagpapatunay na kakayanin ng kanyang kalusugan ng biyahe. Inaasikaso na raw ito ayon sa abogado niyang si Attorney Anacleto Diaz. Iginiit naman ni Diaz na dapat ay nag-a-apply sa lahat ng 9 na akusado ng plunder ang TRO na inilabas ng Korte Suprema kahapon. Ang naturang TRO kasi ay para lang sa warrant of arrest ni Nilda Plaras, dating auditor ng PCSO. Naghain ng not guilty plea si COMELEC Commissioner Grace Padaca sa 5th Division ng Sandigan Bayan para sa kasong graft and malversation of public funds. Pinayagan din siya na bumiyahe papuntang Amerika mula November 2 hanggang November 12 para sa International Conference on U.S. Elections sa Washington, D.C. 140,000 pesos ang ibinayan ni Padaca bilang travel bond. Panauhing pandanga si Pangulong Noynoy Aquino sa paggunita sa ika-15 anibersaryo ng Indigenous Peoples' Rights Act o IPRA. Ayon sa Pangulo, malaking bahagi ng ating kultura ang mga katutubo, kaya kasama sa mga prioridad niya ang pagtutok sa kanilang mga pangangailangan. Ang IPRA o Republic Act 8731 na naisabatas noong 1997 ay naglalayong pangalagaan ng karapatan ng indigenous people. Saklaw nito ang ancestral domain, right to self-governance, empowerment, social justice at human rights. 24 na IPRA advocates ang kinilala sa taong ito, kabilang si late President Cory Aquino. Ang anak niyang si Viel Aquino D ang tumanggap ng parangal. Balik Pilipinas na si Vice Presidente Jejo Barbinay matapos ang 2 linggong pagdalo sa iba't ibang conference sa Europa. Ipinagmalaki ni Binay ang naging pakikipagpulong niya sa mga lider ng ibang bansa, partikular sa European Commission on Transportation. Sa pulong, tiniyak niyang ginagawa ng paraan ng administrasyon para magkaroon na ng direct flight ang Pilipinas papuntang Europe. Sandra Aguinaldo, GMA News.